Panginoon. So, pwede mo i-consider, number one, start your year with prayer and fasting. Mahalaga po ito. Ang mga katabi ninyo ay hindi yan typical na tao lamang. Siya po ay espiritu na nilagyan po ng laman. Okay? Tandaan po ninyo yan. Siya po ay may espiritong nananahan po sa kanya. So, we want to start this year na meron pong pananalangin at pag-aayuno. So, mag-join po kayo sa church. Nagsimula na tayo nung last Friday hanggang January 29 po ito. So may mga schedule na araw. So join us, makipanalangin, makipag-ayuno sa ating pong ginagawa. Number two, get grounded with the Word daily. Mahalaga na may salita ng Diyos araw-araw. Okay? Para mag-guide natin ang buhay natin sa salita ng ating pong Panginoon. Kapag wala kang salita ng Panginoon, ibang salita ang pwede mong kunin, ang pwede mang maggabay sa'yo. Okay? Number three, quick lang po ito, listen to the Holy Spirit. Makinig palagi sa banal na Espiritu. Kasi kung tatakbo na naman tayo, same na naman ang ating pong hanga, ang ating pong galaw. So, hindi binigay yung 2026 para dalin mo ulit yung lahat ng pangit ng 2025. Okay? May magandang ibinigay sa'yo ang ating Panginoon. Sabi mo yan sa iyong katabi, may magandang plano sa'yo si Lord. Pero hindi sa ating sariling galaw. We need to start with prayer and fasting. We need to be grounded sa salita ng Panginoon. We need to listen to the Holy Spirit. Number four, we must lean into a wise counsel. Kailangan nating sumangguni sa merong mga wisdom na mga tao sa paligid natin. Sometimes, yung magulang natin, or most of the times, pastor natin, leader natin, at yung mga nauna sa atin, they have wisdom. Number five, watch for open and closed doors. Ano yung sinasarado ng Panginoon sa'yo? Ano naman yung binubuksan ni Lord sa'yo? Minsan binabaliktad natin. Yung sinasarado ni Lord, pilit mong binubuksan. Yung binubuksan ni Lord, ayaw mo naman na buksan. Okay? So, papasok na kasi tayo mga kapatid. Last Sunday, we have vision casting. May mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. Number six, wait patiently but act in faith. Kailangan mong maghintay. Last Sunday, pinag-usapan natin, waiting is non-negotiable. Okay? Talagang maghihintay po tayo. So, kailangan maghintay sa pagkilos ng Panginoon. Pero, we need to act in faith. Habang naghihintay tayo, kailangan ng pananampalataya. Hindi katulad dun sa kwento na may isang lalaki na humiga na lang doon sa ilalim ng bayabas. Sino po yun? At hinihintay na walaglag. Okay, kilala natin ano? And panghuli, pang number 7, whatever you do, do it with all your heart as unto God. Ano man ang gagawin mo ngayong 2026, ilan sa inyo estudyante, ilan sa inyo may planong mag-Manila, ilan sa inyo may desire ulit mag-ibang bansa, ilan sa inyo nagpaplanong magtrabaho na. So ano man ang inyo pong gawin ninyo na para bang sa Diyos ninyo ginagawa, sa Diyos natin ginagawa. Mga kapatid, tandaan po ninyo, merong kakaibang mangyari ng 2026 kung i-apply natin mga very or simple reminders before we enter sa ating pong pag-uusapan. Again, I wanna invite everyone. Last Friday po, nagsimula na ang prayer and fasting. Join us, may mga schedule kada purok. Pag nakita nyo at nalaman nyo, doon po yung purok, doon po yung bahay sa purok na yon. Punta po kayo, makipanalangin, 2 hours lang naman po ito, and per meal ang ating pong ginagawa. Again, we're gonna declare, year 2026 is a year of, ano po yan? Blessings, provisions, and favor. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Year 2026 is a year of blessings, provisions, and favor. Pagpapala, provision, at pabor ng ating pong Panginoon. But the twist is, hindi ito katulad ng mundo. Na pwede kang magpalista lang at wala kang gawin at pagkatapos ay sasahod ka na. Okay? Ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng probisyon at ang lahat ng pabor ay kailangang ipanganak. Amen po ba? May kausap po ba ako ngayon po umaga? Okay? Kailangang maipanganak. Kailangang may maglihi. Okay? Kailangan may gamitin na tao. Even si Jesus, the great blessing sa buong mundo, binigay ng Panginoon through sa kapanganakan. Merong Mariang ginamit, merong naglihi, merong nabuntis, at merong nagsakripisyo, merong naghintay, at syempre mga kapatid, yung panghuling-huling pinag-usapan natin, faith is required. Sabay-sabay nating sabihin, 1, 2, 3, go. Faith is required. Kailangan ng pananampalataya. Sabihin nating lahat, pananampalataya. Mas malakas, pananampalataya.
we are living by faith, sabi ng Biblia, we are not living by sight. So ang mundo, pag pinanganak, saan lumalabas? Sa baba. Okay? In supernatural, para may panganak na pagpapala, kailangang may lumabas sa taas, sa bibig. You need to declare. Bukod sa pinapaniwalaan mo ang salita ng Diyos, you believe in the Word of God, mahalaga na you declare, you speak the Word of God, and isa pang bagay, you live on it, you put on action sa buhay natin. Sinasabi mo na ikaw pinagpala, pinaniniwalaan mo na ikaw pinagpala, dapat lumalabas sa labi mo na ikaw pinagpala. Hindi pwedeng, Lord, pinagpala ako. Yun yung paniniwala mo sa heart mo, tapos ang laging bukas ng bibig mo ay wala akong pera. Ang hirap ng buhay. Minsan may maririnig ka na napakasakit sa damdamin, naway mamatay na ako. May mga ganyan pong mga deklarasyon. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ino-honor ni Lord lahat ng mga pwedeng ilabas. Okay, bukod pa doon, pinapakinggan ng demonyo ang lahat ng lalabas sa iyong labi. He is not all-knowing. So ngayon, hindi niya alam yung iniisip mo, ang hihintay ng demonyo, ano yung lalabas sa labi mo. Nandyan po kayo mga kapatid. Kaya mapapansin niyo po yan, minsan mo lang namang nasabi, pero naku agad ng kaaway at nagmanifest agad sa iyo pong buhay. So you need to guard your heart, sip your lips kung sa mga bagay na hindi naman maayos or maganda, and kailangan nating i-put into action lahat ng ating pong mga pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo isang araw magiging pagpapala ka para sa iba, you need to practice on it. Kailangan mong magbigay na agad kahit hindi ka pa mayaman. Marami po sa atin mga kapatid na hinihintay pa na maging milyonaryo para magbigay. Okay? Hindi mo na kailangang maging mayamang-mayaman, okay? Para maging pagpapala. Ngitian mo ang iyong pong katabi ngayon pong umaga. Sige po, tingnan po ninyo. Diba? Some simple smile na pwede mong ibigay, pero nagbibigay o nagdudulot ng nagdudulot ng kalakasan, nagdudulot ng pagpapala para po sa ating pong buhay. Mga kapatid, gusto kong sabihin po ito, ang pagitan lamang ng breakthrough sa buhay mo, mga kapatid ko, ay yung paniniwala mo, yung pagsasalita mo at pag-action mo sa mga bagay na pinaniniwalaan po natin. Nakahanda na ang pagpapala. Sino po naniniwala? Nakahanda na ang pagpapala para sa iyo. Ang pagitan lamang, you need to release it. Kailangang maipanganak. Again, this is not prosperity gospel. This is not name it and claim it. Kaya nga tinuro ko nung unang mga linggo, kailangang dumaan sa kapamaraanan ng kapanganakan. May tinuturo ang ating Panginoon. Kailangan may may magsakripisyo, maghihintay. Talagang kailangan ng pananampalataya. So ngayon mga kapatid, ang pagitan na lang ng pagpapala para sa'yo ay kung paano mo sasalitain, paano mo paniniwalaan ang salita at ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung tanong, may pangako ba kayong pinapangawakan mula sa Lord? Kasi ang hirap po na manampalataya, kung doon sa unang bahagi pa lang, wala ka nang pinapanghawakan na pangako mula sa ating pong Panginoon. So ano man po ang pangako ng Diyos, ngayong umaga or bago po mamasok ang 2026 sa iyo pong buhay, gusto kong sabihin po sa inyo, panghawakan po ninyo yan. Ang pagitan na lang ng breakthrough sa buhay mo ay paniniwala sa salitaan ng Diyos. Having the Word of God is not enough. Kailangang mag-sink in talaga sa atin. Kailangang pumasok talaga sa kaluluwa natin, sa spirito natin yung salita ng Diyos. Kaya minsan, hindi effective yung maraming memory verse. Pag hindi talaga nag-manifest sa buhay ng tao, kapag hindi talaga pumasok sa ating kaluluwa, kaya hilingin mo yung alam mong salita ng Diyos, trumabaho talaga sa buhay natin. Kasi kahit ang dami mong alam na mga talata sa Biblia, pag hindi pumasok yan sa kaloob-looban po natin, hindi nag-manifest yan sa buhay po natin, baliwala ang mga talata sa Biblia. Hallelujah. So yun na lang po ang pagitan mga kapatid. I want to encourage you na paniwalaan po ninyo ang mga salita na daladala po ninyo. May Word of God po ba kayong daladala ngayon pong umaga? Paniwalaan yan na lang po yung pagitan para bang buntis. Diba? Diba ang isang buntis, alam niya na siya ay may baby na. Tama po ba? Actually, hindi pa nga nilalabas. Sino po naniniwala? May pangalan na ang yung mga anak nila sa kanilang tiyan. Tama po ba? Sa kanila na yon, nasa kanila na, alam na nila, pero hindi pa nila nahawakan. Wala pa talaga physically. Pero by faith, isang araw, pagkatapos ng mga ilang buwan, mayroon silang pananampalataya na may anak na po sila. Andiyan po kayo mga kapatid. Yun na lang po ang pagitan mga kapatid. Sino pong gusto pong yumaman ngayong 2026?
Amen. Yung katabi mo, nahihiya pa. Para sa atin po ang kayamanan, okay? Kaya nga hinanda tayo ni Lord ng stewardship and generosity. Pero again, merong pong pagitan yan. Ang iyong paniniwala sa salita ng ating pong Panginoon. May mga nararamdaman kayo sa katawan? Mga kapatid, ang pagitan na lang kung paano paniniwalaan na ikaw'y pinagaling na ng ating pong Panginoon. Sino pong may mga pinagdadaanan sa buhay? Ang pagitan na lang yan, yung paniniwala mo na totoo ang salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, kaya sobrang hirap mag-amen ngayon pong umaga. Ang kalaban natin, ang kalaban ng pananampalataya ay yung nakikita natin. Ulitin ko Ang kalaban po ng pananampalataya ay yung nakikita natin, hindi yung problema, hindi muna yung duda. Ang kalaban talaga ng pananampalataya, yung mga bagay na nakikita mo. Halimbawa, may sakit ka. Ang katotohanan, may faith ka naman kasi you have the Word of God, maraming mga kwento sa Biblia na nabasa mo, yung kitongin, nabasa po ninyo yun, yung lumubog sa tubig, pagkaahon, doon sa sumunod sa pagka-command sa kanya, anong sabi ng Biblia? Naging kutis, bata. Ganon po, kung may mga sanggol po kayong katabi po. Diba? Ang dami pong kwento, yung babaeng dinudugo. Ilang taon pong dinudugo? 12 years. Diba? Ang dami pong mga kwento sa Biblia, sinasapian ng demonyo, patay na, binuhay pa ng ating pong Panginoon. So, hindi ko sinasabing wala kang pananampalataya. Pero ang kalaban po ng pananampalataya ay yung mga bagay na nakikita natin. Pag may sakit ka at nakita mo yung kalagayan mo, sa totoo lang, nangingibabaw yung duda, nangingibabaw yung takot, nangingibabaw yung pangamba kaysa doon sa iyong pananampalataya. So ang kalaban talaga ng pananampalataya ay yung mga bagay na nakikita mo. So ngayon, balik ka sa iyong sariling pananaw, sariling tahanan, sariling community. Isipin po ninyo, apektado ka ng mga nakikita mo ng buong isang linggo kung bakit ganyan ang kalagayan ng iyong pananampalataya. May kausap po ba ako? Kung ano yung nakita mo ng buong isang linggo, kung ano yung narinig mo, kasama po yun ng buong isang linggo, may connection yan sa pananampalataya mo ngayon pong umaga. Kasi ang sabi ng Scripture, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Hebreo 11 verse 1 po yan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na ano daw po? Hindi nakikita. Sabi ng Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Sino pang may mga inaasahan? Lahat tayo. Ang challenge mga kapatid, yes, we have pag-asa kay Lord, may mga inaasahan tayo. Ang challenge ngayon pong umaga ay paninindigan mo yung pag-asa na yon kahit hindi mo pa nakikita. At wala na nag-amen. Totoo po na kahit nananampalataya ka, ako ay makakapagtapos ng pag-aaral. Kalagitnaan pa lang ng taon, wala ka ng pang-tuition. Yun yung nakikita mo, kitang-kita ng mga mata mo. Hirap na hirap ang mga magulang. Sobrang tipid talaga para makapag-aral lang. Yun yung nakikita mo. At kapag yun yung tiningnan mo, yung faith na dala-dala mo, actually nasasapawan. Hindi sa wala kang pananampalataya, naapektuhan ka lang ng mga bagay na iyong nakita. Kasi ang mundo, mga kapatid, sinanay tayo, to see is to believe. Kailangang makita natin para maniwala tayo. May pruweba palagi sa mundo, yung kinalakihan na natin yun. Kinalakihan na natin. Pag sinabing mayaman, dapat may sasakyan, dapat may pera. Yun ang nakasanay. Sinanay tayo ng mundo sa ganon. Pero nung pagpasok natin sa Scripture, nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, binaliktad. Believe it first, then you will see it. Ulitin ko, saan tayo nasanay? To see is to believe. Sabihin natin, to see is to believe. Alam natin yan. Kailangan may pruweba, kailangan may ganito para maniwala tayo. Pero nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, binaliktad. At yun naman pala talaga dapat, mga kapatid, you need to believe it first, then you will see. Sino pong naniniwala muna? Ang hirap po, totoo lang, doon tayo nasanay.
Kaya nga po sa pagbibigay, kung titingnan po natin mga kapatid, naalala niyo yung illustration po natin, yung kay Rangel, binigyan ko ng pera. Sino po ang masaya sa aming dalawa? Di ba? Ang katotohanan, literally, makikita mo na ang masaya yung binigyan. Yun yung nakikita natin. Kaya ang hirap paniwalaan na mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa parang di naman totoo. Kasi yung nagbigay, literally, wala namang nangyari. Yung binigyan, ang katotohanan, may nangyari. Kung wala siyang 500, binigyan mo ng 500, anong meron sa kanya? Nakita niyo mga kapatid? Pero in spiritual realms, sa spiritual na kalagayan, sa himpapawid ng sa spiritual mga kapatid, ang mas pinagpala ay yung nag-release kaysa doon sa tumanggap. Hindi nga natin maiminan ng malakas yan kasi hindi naman natin nakita. Tama po ba? Halimbawa, sasabihin ko, pinagpala ka na ngayon. Hindi mo maiminan, wala ka namang pruweba eh. Tama po ba? Pero pag sinamahan ko ng pinagpala ka, meron kang 5,000 aron. Pati yung katabi mo, tuwang-tuwa yan. Again, ito yung mahirap. Ang hirap iminan ngayon pong umaga, no? Na ang kalaban ng pananampalataya ay yung mga bagay na nakikita natin. Hindi sa wala kang pananampalataya. Hindi ako naniniwala na wala kang pananampalataya. May pananampalataya ka. Apektado ka lang ng mga nakikita mo. Kaya kung merong title ngayong umaga, this is declaration title, Lord, help my unbelief. Sulat mo, title natin yan. Lord, help my unbelief. Panginoon, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. Lord, help my unbelief. Sino po nga amin? May mga unbelief ka rin sa buhay. Hindi mo to pinaniniwalaan, duda ka sa area na to, hindi ka sure sa bagay po na ito. So kaya nga po, ang punto ng pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at mangyayari yung mga bagay na hindi natin nakikita. So ngayon, ang kalaban natin, yung unbelief natin. In essence, yung unbelief natin, yung mga nakita mo. Halimbawa, sakit. Kitang-kita mo yan eh. Kakulangan. Kawalan ng bigas. Natabig nyo na yung lagay nyo ng bigas kanina? Kitang-kita yan mga kapatid. Kawalan ng pera. Tingnan mo po yung, pakiramdaman nyo yung katabi nyo. Merong pera, wala. Ano po? Pakiramdam lang. Huwag nyo nang tingnan. Makikita agad sa mata eh. Pakiramdam lang. Pakiramdam yung katabi nyo sa kanan, may pera, wala. Kita nyo mga kapatid? Kaya pag nag-focus tayo, listen, kaya pag nag-focus tayo doon sa mga bagay na nakikita mo, ang katumbas niyan talaga, unbelief. Buti kung magagandang lahat ng mga bagay ang pwede mo makita, ay sa loob ng 1 linggo, sa totoo lang, mas maraming pwede kang makita sa mundo na pangit. Negatibo. Pag-aaway, kaguluhan, kakulangan. Ang dami mong pwedeng makita, sakit at karamdaman. At pag yan ang tiningnan mo, ang equivalent niyan, unbelief. Naramdaman mo na wala kang pera. Kitang-kita mo, ramdam mo talaga eh. Hindi mo maitatago eh. Kahit anong deklarasyon mo eh. Ramdam mo talaga. Pero in essence, mga kapatid, sinasabi ng pananampalataya, so sa spiritual realms na tinatawag, sa buhay spiritual, ang titingnan natin, hindi yung, ang pupukusan natin ay hindi yung mga nakikita. Ano sabi ng scripture? Mag-focus na tayo sa mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid. Ulitin ko, apektado tayo ng mga bagay na nakikita natin. Ulitin ko. Tingin po kayo sa paligid. Yung katabi po ninyo. Sige po. Naapektuhan kayo? Ang laking bahagi po, ano? Tingin po kayo sa akin. Pwede kayong maapektuhan habang nakatingin kayo sa akin. Tama po ba? Sige, tingin kayo sa akin. Seryoso. Pag pastor ka, gusto mo talagang patunayan para mapadali lahat eh. Nagets niyo mga kapatid? Apektado ka ng mga bagay na iyong nakikita. Diyan po nanggagaling ang unbelief. No question, we have faith.
Walang question, may pananampalataya tayo. Pero once na pinagdependahan mo yung mga bagay na nakikita mo ngayong umaga at nung mga nakalipas pa, yung faith mo nagiging unbelief. Nako-convert sa kawalan ng pananampalataya. In fact, nahulog ang humanity. Hindi dahil sa pagtikim muna. Sino po nakakaalala ng, paborito ko talaga ang Genesis. Yun kasi ang original design eh. Saan nagsimula na magkasala ang tao? Sa pagtikim o sa pagtingin? Saan nagsimula? Sa pagtingin, hindi sa pagtikim, mga kapatid. Kasi if you're gonna check Genesis 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. O hanggang ngayon, mansanas pa rin ang alam ninyo. Hindi nito mansanas. Okay? Nung wedding, may mansanas daw eh. So, even in humanity, ang naka-apekto talaga sa kanila una, yung pagtingin. Sumunod na lang yung pagtikim. Pag ang tingin mo ay masarap, ay titikman mo nga. Nandiyan kayo mga kapatid. Again, hopefully, mapasok na po sa inyo, apektado ka ng mga bagay na nakikita mo. Kaya hindi aksidente, sabi ng Biblia, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. 2 Corinto 4:10. At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat, kayo lang po, yung highlighted, 1, 2, 3, basa. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. To be honest, sige po, tingin lahat dito. To be honest, saan madalas ang focus po ninyo ngayong linggo? Sa mga bagay na nakikita o sa mga bagay na hindi nakikita? Walang hipokrito. Yung buong linggo ninyo, ano po ang madalas na focus ninyo? Sa mga bagay na nakita nyo o sa mga bagay na hindi nyo nakita? Sino po nakakita ng kakulangan ngayong linggo, to be honest? Parang Miyerkules pa lang, wala nang pampabaon na. Minsan may mga ganun tayong karanasan. May mga sitwasyon na talagang nakikita mo yung kakulangan. Pero ang sabi ng Biblia, kaya sabi ni Pablo, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Punta ka sa sarili mo. Ganyan ang kalagayan mo ngayon. Ganyan ang pagtingin mo sa ministry kasi ang pinagpukusan mo yung mga nakita mo sa ministry. Ganyan ang trato mo sa iyong pamilya kasi ang pinagpukusan mo yung nakita mo, yung mga visible sa pamilya. Ganyan ang lagay ng iyong pananampalataya kasi ang na-highlight sa iyo yung nakita mong kakulangan. Kaya sabihin niyo sa akin, madaling maging Kristiyano. Napakahirap maging mananampalataya. Kasi nung na-convert ka, bigla ding bumaliktad ang mundo mo. Yung masarap sa mundo, ayaw ng spirito na natin. Nakita niyo mga kapatid, yung saya ng mundo, nung ikaw ay na-convert, iba na nagdudulot ng saya. Yung pinagpupukusan natin ng mga bagay na nakikita na natin, pagdating nung conversion mo, ang sabi ng Biblia, mag-focus daw tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi ng 5:7 ng 2 Corinto, sapagkat namumuhay kami batay saan? Sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. We are living by faith, not by sight. Kahit nga po yung pagtingin lang, simple sa kapitbahay natin, minsan naapektuhan ka eh. Tama? Simple lang yan. Yung pag may mga negatibong nangyari, pag tiningnan mo talaga yan, apektado ka. From doon sa mga bagay na nakita, nag-turn into unbelief. Hindi ka walang pananampalataya. Marami ka lang pinagpukusan na nakita mo. Sabihin mo sa iyong katabi, may pananampalataya ka naman. Masyado mo lang pinagpukusan yung kawalan, sakit, kahirapan, kahinaan, kasalanan. Pag binigyan mo ng focus yan,
nag-sink in yan sa buong pagkatao mo, it will turn into unbelief. Kaya pala ang sabi din ng Bible, yung paningin natin ay nakatuon sa panglangit. Yung panglangit, hindi naman natin nakikita yung langit talaga, eternal. Maaring yung ulap, nakikita natin. Pero yung sinasabi ni Pablo, sa Colossus chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ano po yung mga bagay sa panglangit? Isipin nyo nga po. Parang hindi lahat visible, ano? Kapayapaan, tama po yun. Kagalakan, pagsamba, pag-ibig, pagpupuri. Tingnan nyo lahat ng mga naisip nyo panglangit, hindi siya visible. Punta tayo sa panglupa. Ano po ang mga bagay sa panglupa? Ay lahat. Di ba? Kahirapan, kitang-kita mo. Init ng ulo, ramdam na ramdam mo. Diba? Pagkasira, pagkawasak, pagkabulok, pagkatuyo, kitang-kita natin. Kaya palang sabi ng Biblia, ang mga bagay na saan daw po pang langit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi pag inisip natin lahat ang mga panglupa, ang bilis nating tumanda. Tama po ba? Kung i-entertain lahat natin yung mga nakikita natin, ang unang maapektuhan ay yung pananampalataya natin. Even magandang side, yung sabi natin mukhang positive. Halimbawa, nagtingin tayo sa maraming pera. Sa totoo lang, maapektuhan ang iyong pananampalataya. Bakit po? Yung pananampalataya mo, ilalagay mo doon sa pera. Halimbawa, nag-focus ka, maganda naman, malaki ang bahay. Tama? Maganda naman, malaki ang bahay. Pero pag nag-focus ka sa malaking bahay, yung security mo nasa bahay. Samantalang tayo, kahit yung lock natin yung pako, may security tayo kay Lord. Sino po yung mga pako pa rin yung lock sa bahay? Sige po, huwag kayong mahiya. Diba? Matindi yan kaysa doon sa mamahaling mabili mo sa online. Pero, again, yung security mo wala sa pako. Na 4, nakalawangin na. Nakita niyo mga kapatid, kahit mukhang maganda, pag hindi mo nabantayan yung paningin mo, it will convert sa unbelief. Puti ng kutis. Tingnan niyo po ang kutis ng inyo pong katabi. No judgment. Pag dyan mo, binase ang iyong kagandahan, pag ikaw ay umitim, pag nasira ang iyong balat, pag nagkaroon ng sugat yan, mga kapatid, ang agad ang tingin mo sa iyong sarili, apektado identity mo. So kung titingnan natin, lahat pala ng pwede nating makita, ang dulot nito ay maapektuhan ng ating pananampalataya. Noong mga nakaraang gabi po, pagbukas ko ng Facebook, matutulog na sana ako pagbukas ko ng Facebook, kita ko po, nakabili ng bagong sasakyan si Gioong, regalo ni Janice, yung kanyang asawa. Sinorpresa. Alam niyo po kung ano pong sasakyan? LC, Land Cruiser. Isa sa mahal na sasakyan, mga worth of 5 to 6 million. Tapos sabi ko bigla sa asawa ko, grabe, parang laruan lang yung pagbibili nila. Kung kayo ay nanonood, kung follower kayo ni Gioong, alam nyo kung ano yung mga binili nila bago regaluan, anniversary kasi nila. Tapos naisip ko, kung yung una kaya nilang mga sasakyan na ibigay nila sa follower nila, tapos ang pipili nilang follower yung pastor. Ay, ako na yon. Sabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, kung ano-anong nalabas sa labi mo, walang pananampalataya yan. Nakakaturo lang natin nung nakaraan, I just want to be honest, na kahit ako po ay ginagamit ng Panginoon, hindi ako exempted, na madala ako ng mga bagay na nakikita ko. Na dati, bago ko makita yung regalo ng kanyang asawa na yon, ang pananampalataya ko, magpo-provide si Lord sa kapamaraanan niya. Nung nakita ko, magpo-provide si Gioong sa follower niya. Sino po nga amen na minsan ganito rin po tayo? Nung nakita mo yung kalagayan ng pamilya mo, naisip mo, tumaya kaya ako sa loto? Mga rimuan kaya ako sa sugal? Kasi kita mo Kung titingnan natin, parang valid Parang legit.
Ako na lang mga kapatid, magkaiba lang tayo ng ilustrasyon ng kwento, pero pares lang yun. Walang pinagkaiba yun mga kapatid. Na pwede tayong ilagay sa ganong sitwasyon mga kapatid dahil nakita mo ang kalagayan, pumasok ka sa kompromisong buhay. Yung nakita mo, na-convert siya sa unbelief. Yan po ang kalagayan natin, kasama po ako. Galing kami ni Kiunad sa Mindoro nung nakaraan. Ilang beses, dalawang beses yata kami nag-try, padalawang beses kami nag-try makasakay makauwi dito. Habulin namin ang Pasko, kung di ako nagkakamali. Kami po ay pang 200 plus. Ang papasakayin lang sa bangka ay 50. Imposible talaga. Ang una kong kaisipan, kailangan namin mag-rent ng bangka. Pero bawal pa rin. Kasi bawal yon. Magre-rent ka ng bangka, hindi i-allow yon. Kasi illegal po yon. So ngayon, habang palapit yung natawag, kasi atawagin, pag nandun ka, pasok ka sa 50, ay nasa kalagitnaan na. Ang layo pa namin. Nasa 200 pa yata kami. Nabilang. Alam mo ang kaisipan ko? Kung may tawagin na pangalan, magkukunwari ako na ako yon. Para makapasok lang kami sa bangkat makauwi. Kasi naghihintay ang asawa ko eh. Dahil nakita ko, tingnan niyo po yung aking sitwasyon, na-convert siya sa unbelief. Nagigets yung mga kapatid, na tayong lahat, kapag nilagay tayo sa ganitong sitwasyon, minsan, yung sanang pinanampalataya natin na gumawa ang himala ang ating Panginoon. Pero salamat na lang, hindi po inalaw ng Panginoon. Yung mga medyo nauna pa sa amin, hindi na po pumunta ng pier. So hindi na natawag. Umabot po kami. Nakauwi kami bago magpasko. Yung sitwasyon ko, na sitwasyon nyo rin mga kapatid, pwedeng mag-convert sa unbelief kapag yun yung pinukusa natin. Kaya yung pananampalataya mo ngayon, may kaugnayan sa lahat ng nakita mo kahapon. Ulitin ko. Lahat ng level ng pananampalataya mo ngayon, may kaugnayan ng buong isang linggo sa mga nakita mo. Kaya anong panalangin natin? Panginoon, tulungan po ninyo akong makita yung kalooban ninyo, yung katulad nung kay Gehazi. Naalala nyo si Gehazi? Na ang mentor niya ay si Eliseo, si Elisha, na pinaligiran sila ng napakaraming kaaway. Ang nakita ni Gehazi yung maraming kaaway, natakot siya. Pero ang sabi ni Elisha, Panginoon, buksan po ninyo ang mata ni Gehazi. Nung binuksan yung mata ni Gehazi, ang nakita ni Gehazi ay napakaraming anghel na mandirigma. So mga kapatid, hindi ko may tatago sa inyo, may mga pangit kayong sitwasyon nung nakaraang linggo. Ang panalangin ko na lang, buksan ng Diyos ang paningin ninyo, ang makita nyo yung ginagawa ng Diyos, hindi yung ginagawa at nangyari sa paligid ninyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi yung bakit, pwedeng maapektuhan ang iyong pananampalataya sa mga bagay na iyong nakikita. Kaya this is my prayer, yung title natin, Lord, help my unbelief. Sabihin nyo nga po ng malumanay sa inyo pong sariling labi. 1, 2, 3, go. Lord, help my unbelief. Tulungan po ninyo ako. When you pray that prayers, kung pinagpipray mo yung panalangin na yan, ang ibig sabihin, Panginoon, tulungan mo ako sa mga bagay na pwede ko pang makita ngayong linggo. Hindi naman pwedeng Lunes, nakapikit ka. Martes, hindi pwede mga kapatid. Magiging abnormal ang galaw po natin. Hindi pwedeng hindi natin makita. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, huwag mong papasukin sa kaloob-looban mo. Hindi mo pwedeng hindi makita ang kawalan. Makikita at mararamdaman mo ang kawalan. Sa totoo lang. Hindi ibig sabihin na hindi mo makikita, maririnig lahat ng mga pangit na sitwasyon. Pero ang ibig sabihin mga kapatid, mangibabaw pa rin yung mga bagay na hindi mo nakikita. Pagpapatawad, hindi nakikita yun eh. Diba? Pangunawa, maaaring hindi nakikita, hindi visible yung mga bagay po na yan. Kaya sabi ng Biblia, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Minsan, minsan kahit katabi natin, malapit sa buhay natin, pamilya natin, minsan yung reason ng bigat natin sa buhay, pero hindi naman pwede, Panginoon, tanggalin yung aking kamag-anak. Hindi naman pwede, mga kapatid. Andyan pa rin yan, kasama mo pa rin yan. Ang hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, baguhin niyo nga po yung aking pagtingin sa bagay-bagay. Sa buhay po na ito. Amen po ba?
Buti pa si Kuya Michael, nag-aamin sa likod. Hallelujah. Amen? Hallelujah. May isang kwento sa Biblia na may kaugnayan sa pinag-uusapan natin. Nakaka-amaze kapag si Lord ay na-amaze na sa buhay mo. Tama po ba? Parang another level ng buhay spiritual na masabing, Aaron, namangha ako sa iyo. Di ba? Sa kwento, may isang storya, sa Biblia, may istorya na namangha si Lord, na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan sa pananampalataya. Mateo chapter 8, verse 5 to 10. Sige po, maki-operate tayo. Mateo chapter 8, verse 5 to 10. So ako lang po, tapos kayo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano. Sino po yung lumapit? Hukbong Romano, yung official. At nakiusap ko, kayo lang po, 1, 2, 3, malakas, basa. Okay, so may sakit, may dinadaanan, yung kanyang katulong. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Kayo lang, 1, 2, 3, basa. Okay, hindi lingid at nabasa nyo na yan. Verse 9, ako'y nasa ilalim ng nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. Ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. O verse 10, kayo lang, 1, 2, 3, basa. O, question. Sa anong area na pamanga si Jesus? O, alam ko namang sa pananampalataya. Alin sa kwento na nagdulot ng pananampalataya, alin doon? Yung punto na hindi na kailangang makita pa ni Jesus yung kanyang katulong na karatay sa karamdaman, paralisado po ba ang sabi ng Scripture? Yun po yung nagpa-move kay Lord, mga kapatid, na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan. Kasi most of the time, we Christian, tayo ng mga mananampalataya, kailangan natin ng pruweba. Kaya pag may nagpatotoo sa'yo, ganito, doon man din sa barangay na yon. Binulungan lang, nilawayan lang, gumaling. Ayan na. Dahil may kwento, dahil may pruweba kuno, gusto nating dalin doon. Pero pag chinek mo ang Biblia, mga kapatid, hindi ganyan ang suggestion ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, kaya na-move si Jesus doon sa kwento na ito, doon sa lalaki na ito, gaano katindi na sa buong Israel daw ay wala pang nakita si Jesus na ganitong klase ng pananampalataya. So ibig sabihin, matindi yung action na ginawa itong official po na ito. Na sa parang sinasabi niya, ako rin po ay parang katulad ninyo. Same ng kalagayan, may mga pinapangunahan. Pag sinabi kong wag silang pumunta, hindi sila pupunta. Pag sinabi kong pupunta sila. Para bang sinasabi, guro ganun din. Na kahit hindi ka na pumunta, sabihin nyo lamang na magaling na yung aking katulong ay siya nga ay gagaling. Yon ang pananampalataya. Sa atin hindi. Bigyan mo muna ako bago ako maniwala. Pakita ko muna. Nandiyan po kayo mga kapatid. Kaya na-realize ko nung Don't Watch Time, kung sa pagbibigay, pwede mong itest si Lord. Pero sa pananampalataya lamang, pwede mong manghain si Lord. Kahit magbigay ka ng milyones kay Lord, hindi siya ma-amaze sa'yo. Tandaan mo yan. Kahit mag-perform ka ng pinakamagagaling mong talent sa buhay, hindi mo ma-amaze si Lord. Ma-amaze mo lang ang Panginoon sa area ng iyong pananampalataya. At ano yung pananampalataya na yon, mga kapatid? Kapag kahit hindi mo pa nakita, naniwala ka na. Hindi mo nakikita na magtatagumpay ang iyo pong katabi. Tama po ba? Hindi mo, wala ngang senyales na magtatagumpay yung katabi mo eh.
Pero, sino pong naniniwala isang araw pwedeng magtagumpay ang iyong katabi? Kung titingnan mo, parang walang pupuntahan. Parang walang ebidensya. Pero yung pananampalataya, katiyakan na mangyaring ating mga inasahan at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hallelujah. Hindi na kailangang pumunta ni Jesus para gumaling pa yung bata. Yun yung nagpa-amaze, yung katulong. Sabi ng opisyal, sabihin nyo lamang po, nagagaling na yung aking katulong, siya nga po ay gagaling. Ito po ang kalaban nating lahat. Nasanay tayong may pruweba. Ayaw nating paniwalaan ang salita ng ating Panginoon. Kaya ang bawat mananampalataya, kailangang maniwala sa salita ng ating Panginoon. Kasi kung laging may pruweba, mga kapatid, paano pag wala na? Yung sabi ko kanina, paano kung yung security ay nasa magandang bahay, ay lumindol? Yung magandang bahay sa Cebu na malalaki, nawasak. Hindi, wala ng security. Paano kung yung pagmamahal mo ay nakadepende lang doon sa kutis, sa itsura? Nakita ko sa Facebook ay nasunog yung kanyang asawa. Nakita po ninyo yun, yung nasunog yung kanyang asawa. Pero dahil hindi nakabase sa itsura, minahal niya pa rin ang kanya pong asawa. Sa pagbibigay, walang pakialam si Lord sa amount. Diyan po kayo. Sa pagbibigay, walang pakialam si Lord sa amount. Pero sa pananampalataya, may pakialam si Lord sa level. Ulitin ko. Sa pagbibigay, walang pakialam si Lord sa amount. Magbigay ka ng konti, magbigay ka ng marami, i-honor ni Lord yan. Depende sa kalagayan ng iyong puso. Pero sa pananampalataya, may pakialam si Lord sa level. Kaya nagalit siya doon sa mga alagad niya na hindi napalayas yung masamang spirito doon sa bata. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Pag ang kasama mo pala ay walang pananampalataya, magtitiis ka pala talaga, Pabigat pala sa ministry ni Jesus, yung mga disipulo niyang walang pananampalataya. Sabi ng Marcos 9:19, sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Galit na galit, Ganyan ba sa inyong Bible? May exclamation point. Pati yung lahi na damay na. Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Yung kwento na ito, may batang sinasapian, dinala doon sa mga disciple, pinalayas ng mga disciple, hindi lumayas yung demonyo. Dumating si Jesus, napaka-tag-life, napalayas ni Jesus yung demonyo na sumasapi doon sa bata. Again, Jesus is very observant doon sa lagay ng ating pong pananampalataya. Napaka-conscious niya doon sa level ng ating pananampalataya. Na to the point, sinabi niya, na kahit kasing laki ng butil ng, kagabi po, mga alas 11 ng gabi, naghahanap ako ng butil ng mustasa. Kaso wala si Kuya Noy na butil ng mustasa. Para gusto ko lang sanang iliteral na ipakita. Sino na po nakakita ng butil ng mustasa? Tapos iniisip ko, parehas kaya yon? Yung butil kaya natin ngayon, ay butil din noon, panahon nila? Pero ang punto ko, mga kapatid, maliit ang butil ng mustasa. Pero yung pagkagamit sa salita, kahit sabi niya, kahit kasing laki. Hindi kasing liit. Ibig sabihin, mga kapatid, magbibigay ng impact pala na ganun niya sinulat, yung tagapagsulat, na hindi niya in-emphasize yung liit, in-emphasize niya yung laki kasing laki ng butil ng mustasa. Ay, gano'n ba kalaki yun? Actually, hindi naman malaki. Napaka-liit. Ang sabi niya, kung sasabihin mo na lumipat yung bundok, ay lilipat nga ito. Ibig sabihin, ganon kahalaga kay Lord ang pananampalataya. So pwede ko pang sabihin, galit si Lord sa mga taong walang pananampalataya. Kasi magre-reflect, bakit ganon kagalit si Lord sa mga disciple? Kasi magre-reflect ito doon sa Panginoon nila. Sinong Panginoon ng mga disciple? Nagigets niyo, mga kapatid? Kasi alam ni Jesus, isang araw aalis ako.
Iiwan ko kayo. Kaya sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Sabihin niyo nga po sa iyong katabi, hanggang kailan kita pagtitiisan? Okay? Sakto kung katabi mo yung asawa mo. Okay? Buti na lang, hindi kayo nagtitiisan, nagmamahalan kayo. So alam ni Lord, sang araw, aalis siya. So ngayon, kung ano yung level ng pananampalataya mo, magre-reflect yan sa Diyos mo. Nandiyan kayo mga kapatid? Ulitin ko, say amen if you believe. Kung ano ang level ng pananampalataya mo, magre-reflect yan dun sa Diyos na meron ka. Kaya galit na galit itong si Jesus, laing walang pananampalataya. Hindi ko alam kung sa iba ano pong sasalin. Basta ang salin talaga galit. Laing walang pananampalataya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Kasi bakit mga kapatid, refleksyon ni Jesus yung pananampalataya ng kanyang disciple. Araw-araw, nakasama, nagme-ministry, tapos walang pananampalataya. Kaya hindi sapat yung lagi ka lang kasama eh. Diba? Kaya doon sa prayer and fasting, in-emphasize natin yung prayer life talaga. Kasi kahit lagi kang tumutugtog, lagi kang nagagamit, kung walang personal na pag-build, ikaw at ang Diyos, walang kapangyarihan mga kapatid ang palaging present. Maganda na nag-show up, pero mga kapatid, ang pananampalataya ay sa Word of God pa rin nagmumula. Okay? Kung yung unbelief ay nanggagaling sa mga bagay na nakikita, saan naman po galing ang pananampalataya? Sa Word. Kay Jesus mismo. Okay? Kaya pag walang Jesus sa buhay ng isang tao, questionable ang faith. Kasi ang pananampalataya ay mula sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia. At may mga pakinig lamang kung may mga ngaral patungkol dito. So ibig sabihin, kay Jesus galing pa rin ang pananampalataya. Yung karanasan mo kay Jesus. Hindi yung basta mo lang siya kasama, yung karanasan mo mula sa ating pong Panginoon. So, kung titingnan natin mga kapatid, nung sila ay nagsama-sama na, hindi na palayas, di ba? Nakakasunod po ba kayo sa story? Hindi na palayas. Hindi sila na lang, nagmimerienda sila sa sala. Kumakain sila ng pizza pie noong mga panahon na yon. Nagtanong yung alagad. Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, sino kaya ang nagtanong? Palagay ninyo. Okay? Michael, sino? Si Pedro, malamang kasi siya yung madaldal eh. Sabi ni Peter kay Jesus, hindi naman pre. Lord, bakit hindi namin napalayas yung demonyo? Ba't kaya? Ito yung sagot ni Jesus, verse 20. Sumagot siya, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na ito yung sinasabi ko kanina, laki ng buto ng mustasa, maari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Wow! Ganyan in-emphasize ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya. Kasing buti lang ng mustasa pa lang. Ay lalo kung buto ng abukado to. Nakikis niyo mga kapatid, ano pa ang pwede nitong gawin? So ibig sabihin, makapangyarihan kasi ang pagitan natin sa Diyos, ano po mga kapatid? Pananampalataya lang. Ulitin ko. Ang pagitan mo sa Diyos, pananampalataya lang. Ang pagitan ng pagpapala, ang pagitan ng kagalingan, ang pagitan ng breakthrough, ay ang iyong pananampalataya. Kaya nga kailangang ma-release dun sa ating requirements, dun sa ating pinag-usapan nung nakaraan ng point number 5 doon, faith is required. Napakahalaga ng pananampalataya. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Isipin nyo na lahat if you have faith. Kaya si Satanas, tingnan po ninyo, hindi niya magiging first choice si Adan na tuksuin. Bakit? Sa tingin nyo, sa dalawa, sino may pananampalataya? Si Adan o si Eva? Si Adan, bakit? Nasa kanya yung word. Yung pananampalataya galing saan? Sa salita. Kanino binaba ang salita? Kay Adan. Kaya never magiging first choice ni Satanas si Adan. Kasi may pananampalataya si Adan. Ang nilapitan niya, yung walang pananampalataya. Walang dalang word, mga kapatid.
Nakita niyo mga kapatid? Ganon kahalaga ang pananampalataya to the point na kukunin sa iyo ang salita ng Diyos. Parable of the sower, remember? Tinutok daw ng ibon ang salita ng Diyos. Sino yung ibon doon? Si Satanas. Pansinin niyo mga kapatid, kahit gaano ka kainit, kahit gaano ka ka-motivated after ng Sunday service, you have the Word of God, uoferan ka agad paglabas. Mga bagay na aagawin ang salita ng Diyos sa iyo pong buhay. Ano po yung pinaka-latest na Word of God na na-receive ninyo? Kahit hindi na memory verse. Sige po. Ano po, hindi yung pinaka-latest na narinig nyo lang kundi yung pumasok talaga sa damdamin ninyo, nag-catch ng attention ninyo, nag-move ng buhay nyo spiritual, ano po yun? Can we have a minute of realization ngayon pong umaga? Ano po ang huling mga salita na nagrema talaga sa iyo? Kasi kung ang buhay mo ay malayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, malayo ito sa pananampalataya. Our faith is in the Word of God. Kaya ang una at first choice lang talaga, yun na lang, only choice ni Satan, ay ang dayain ang taong walang Word, ang taong walang pananampalataya. So gaano ka-powerful ang faith na nagkukumahog ang demonyo na nakawin sa iyo ang pananampalataya. Listen to this, Christian, mga ligtas. Alam niyo po ba na pag nanghina kayo, ay hindi naman kayo hindi naligtas? Kahit manghina kayo mga kapatid, hindi po ibig sabihin hindi na kayo ligtas. Never naapektuhan ng kaligtasan nakuha ninyo sa Panginoon. Ano po ang naapektuhan? Pananampalataya. Yung kaligtasan, nandun pa rin mga kapatid. Ligtas ka pa rin, nandun pa rin yung kaligtasan mo, hanggang ang una munang naapektuhan ay ang pananampalataya. Apektado yan. The way you worship God, sunod-sunod. The way you attend the church, the way you treat the people around you. Hindi muna yung kaligtasan, yung pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pag wala kang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao, anong klaseng pananampalataya ang magiging meron ka? Mga kapatid, ang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, wala daw tayong ambag. Pero kung babasahin ninyo mga kapatid, in essence, ang pwedeng ibigay at pwedeng gawin ng tao ay ang pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng manampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak, kundi meron ng buhay na walang hanggan. Walang epekto ang paggawa ng mabuti, walang epekto ang iyong mga talento, pero somehow, kung babasahin niyo ang scripture mga kapatid, ikaw mismo, galing sa iyo, kailangan mong manampalataya. Grace is available. Nandyan po ang grasya ng ating pong Panginoon. Pero paano kung hindi manampalataya ang isang tao? Palagay ninyo. Ang kaligtasan po ba ay para sa lahat? Available po ba ang grasya ng Diyos para sa lahat? Pero ang magiging tulay, ang magiging susi mga kapatid, ay ikaw ay manampalataya. Kaya even in salvation concern or matter mga kapatid, napakalaga ng salitang pananampalataya. Kaya huwag ka nawang maapektuhan ng mga bagay na nakikita mo. Kasi pag naapektuhan yung pananampalataya mo, mapansinin mo, tuloy-tuloy na sa ibang area ng iyong buhay. Pagiging estudyante mo, pagiging anak mo, pagiging magulang mo. Ang nagkumpisa lang dyan, yung pananampalataya. Kaya again, what is our prayer ngayon pong umaga? Lord, help my unbelief. Sabihin nyo nga po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Lord, help my unbelief. Hilingin mo. Kung ano man yung nakita mo, ayusin ni Lord yung pagtingin natin. Again, hindi mo maiiwasan, makikita mo talaga yan. Pero maaring may mga karanasan ka. Halimbawa, in pain sa relasyon.
Pag tiningnan mo na sinaktan ako ng tao na ito, magko-convert yan sa unbelief. Yung lalapit pa ng mga ibang tao sa'yo sa buhay mo, hindi. Sasaktan din ako nito. Kasi nakabase ka doon sa naranasan mo, doon sa mga nakita mo. Kaya, ang aking panalangin, hindi mo naman ito makakalimutan. Okay, hindi tayo hipokrito na nakalimutan. Hindi mo makakalimutan. Alala mo pa bawat detail. Pero ang panalangin mo sa Panginoon, hindi mag-manifest yan sa buhay mo. Kundi makita mo yung lesson nito, kung paano ka pinalakas nito. So ngayon, ipapaalala ng kaawa yan. Sino po yung nawalan ng anak? Totoo ba na kapag nabuntis ka, duda ka na ulit? Paano kaya? Halimbawa, nalaglagan ka ng anak, na miscarriage. Pag nabuntis, hindi mo maitatanggi. Binibilang mo rin yung buwan, ganito yung buwan ng Nagigas yung mga kapatid. Iniwan ka ng mga inaasahan mo na dapat hindi ka naman iwan. Pag may lumapit na tao sa'yo, anong isipan mo? Iiwan din ako nito. Nako-convert lahat ng mga nakikita mo into unbelief, mga kapatid. Sino yung may mga trauma sa buhay? Na pag nakita mo, parang ito na yun parang nangyayari na ulit Imbes na ikaw ay manampalataya, ang na-highlight yung mga bagay na naranasan mo. Sino yung galing ng broken families? Sometimes, pag nakita mo yung mga senyales, parang ito na, parang dumadaloy na. Nangingibabaw po ito. Kaya ang ating panalangin, Lord, help my unbelief. Nandiyan man yan, naalala ko pa rin, pero hindi na ito magmamanifest sa aking pong buhay. Hindi ito yung magkocontrol sa aking buhay. Ang makikita ko, yung pwedeng gawin ni Lord in spiritual na bagay. Hallelujah. Yung lakas, yung pag-asa, yung pagtuturo na meron po sa akin. Even kahinaan, even mga pagkukulang natin sa buhay, pag yan ang nakita mo at pinansin mo, ang bilis pa naman. Mag-agree kayo, kapag may karanasan ka, parang ang bilis pa naman. Parang may pinto na sa buhay natin. Nag-agree kayo? Kapag may karanasan ka dun sa bagay na yon, parang may pinto na siya sa buhay natin. Parang ang bilis na lang makapasok. Samantalang yung pagwala, parang pasikot-sikot pa bago makapasok sa'yo. Nagigets yung mga kapatid. Pero pag may karanasan ka na doon, parang konting katok lang, binuksan na agad. Hindi para ibalik ang lahat ng mga trauma mo ngayong umaga. Hindi para muling ipaalala lahat ng pain. Lahat tayo merong ganyan. Kundi ilingin mo sa Panginoon, Lord, help my unbelief. Tulungan mo ako sa mga bagay na naranasan ko, sa mga bagay na nakita ko. Hallelujah. Then pagkatapos ng kwento, balik tayo dun sa storya. Hindi mapalayas ng mga disciple. Anong ginawa? Dinala nila kanino? Kay Jesus. Verse 9. Kayo lang po. Marcos chapter 9, verse 20 hanggang 24. 1, 2, 3, basa. Grabe yan, no? 21. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Simula pa noong maliit siya, tugon niya. 22, 1, 2, 3, basa. Subalit kung may magagawa kayo, sabi niya, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ulitin ko nag-catch ng attention yan kay Jesus. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan ninyo at tulungan ninyo. Anong sagot ni Jesus? Sabay-sabay tayo. Verse 23. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Makaka-relate po kayo dito sa lalaki, sa opisyal? May pananampalataya ka pero duda ka rin. Sino po nakaka-relate? Naniniwala ka naman, pero may unbelief ka. Kaya tinanong ni Jesus, kung may magagawa ako, alam mo para ba sinasabi ni Jesus, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Parang ganun Sabi niya, mangyayari ang lahat sa sino mang may
pananampalataya. 24, agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako, sabay-sabay, kung mababasa po ninyo, tulungan po ninyo akong madagdagan ng aking pananampalataya. Ano sa English? Lord, help my unbelief. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sino po yung magiging honest ngayon pong umaga as we close this, as we end this, na may pananampalataya ka pero kulang? Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Naniniwala ka na mangyari yon, pero may 30% na baka hindi. Naniniwala ka na pwedeng gumawa ang Diyos sa iyong pamilya, pero may 10% na, Lord, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Before I close this in a worship and in a prayer, hilingin natin sa ating Panginoon, Panginoon, gawin niyo po akong totoo sa aking pong buhay. Gusto kong lakaran ito. Gusto kong gawin ang mga bagay na ito, Panginoon. Pero Lord, meron akong mga unbelief sa aking pong buhay. Lord, help me to see or help me to open my spiritual eyes. Buksan niyo nga po, Panginoon, ang aking pong mata in spiritual, na kahit nakikita ko yung pangit, pero mangingibabaw pa rin yung magandang bagay sa spirito. Mga kapatid, dilingin niyo po yan sa Panginoon. Makita mo nawa ang pagkilos ng Diyos, hindi yung pangit lang na nangyayari sa paligid. Lord, help me to see your grace in my situation right now. Tulungan mo akong makita ang inyong grasya sa aking pangit na kalagayan ngayon. Lord, help me to see your forgiveness. Minsan, napatawad ka na ng Diyos, pero hindi mo makita yon. Hilingin mo sa Panginoon na makita mo yung pagpapatawad at tabag ng ating pong Panginoon. Lord, help me to see your favor rather than my problem. Ngayong umaga, sa ating pagtatapos, sa ating pag-awit sa Panginoon kasamang worship team, manalangin ka sa Panginoon, Lord, may pananampalataya po ako pero kulang. Lord, minsan mas malaki yung duda ko kaysa sa aking pananampalataya. This is your prayer ngayong umaga. Lord, help my unbelief. Sabihin nyo nga po ng malumanay habang nakapikit ang inyong mga mata sa inyong sariling tinig, Lord, help my unbelief. Lord, help my unbelief. We have impartation question na hawak-hawak po ninyo. After ng service, lapit kayo dun sa inyo pong mga kasama. Then pag-usapan nyo po ito. Ano yung mga bagay na nakita o naranasan mo na nagdulot ng kawalan ng pananampalataya sa iyo? Paano nakatulong ang sermon ngayong umaga sa kalagayan mo? Church, I wanna teach you a song ngayong pong umaga. May na-receive po kayong papel. Kunin po ninyo ngayong pong umaga. Meron pong kanta po dyan. Sa likod po nung maliit na papel, ang title po niyan, Lord, help my unbelief. Sabi ng lyrics, when this heart in my chest feels cold, kapag yung aking puso nakakaramdam ng panlalamig, when these prayers that I pray feel old, parang familiarity, matagal ko ng panalangin ito, di naman nangyayari. Kung feeling ko ako'y malayo na, you still hold me close. All things I don't understand, lahat daw ng mga bagay na hindi ko maunawaan. All questions inside my head, lahat daw ng mga tanong sa aking isipan. I bring it all you once again. Dadali natin muli minsan pa sa ating Panginoon. Because I believe God, help my unbelief God. I'm down on my knees, gamit ng aking mga tuhod. Palayain mo ako sa sakit ng kahapon, ang aking mga naranasan. Palambutin mo ang pusong ito. Lord, I believe, sabi ng kanta. Yung mga bagay na hindi ko makita, Lord, bigyan mo ako ng liwanag. Give me faith to say, I believe. Help my unbelief. Hallelujah. Anything can be possible. A little faith is unstoppable. Even the mountains are movable. I believe God. Help my unbelief. Paulit-ulit lang po yan mga kapatid. Sinasabi ng kanta, maaring ipaalala ng kaaway na matagal mo nang pinagpipray ang mga bagay na yan. Pero walang nangyayari.
Maaaring nasa panlalamig ka ngayong umaga. Just ask God, Lord, help my unbelief. Tayong lahat po ay tumayo. Hawak-hawak ang papel po na yan. Turuan po natin na awitin ang bagay po na ito. Sa pangunguna po ng worship team. Sabayan nyo lang po. This is not just singing or studying a song. This is your personal declaration. Ngayong umaga. Just read the lyrics. And feel the lyrics of the song. And I believe God will minister to you ngayong umaga. We worship you, Father God. We worship you, Jesus. When this heart in my chest feels cold, when these prayers that I pray feel old, when I'm far, you still hold me close. All the things I don't understand, all the question inside my You can just read the head, lyrics. I bring it all to you once again. I believe, God, help my unbelief, God. I'm down on my knees, God. Need the faith to say, I believe, God, help Close your my eyes right now. unbelief. Close your eyes and feel the presence of I'm down God. on my knees, Hallelujah. God. Free my soul and break this heart of stone. Oh, I believe, God, help my unbelief, God. When my eyes can't see, God, light my way. Give me the faith to say, I believe, I believe, yes, I believe. It is well with my soul. Say it. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. Just read the lyrics. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. I believe, Everyone. God, help my unbelief, Lahat ng tinig. God. I'm down on my knees, God. Free my soul and break this heart of stone. Oh, I believe, God, help my unbelief, God. When my eyes can't see, God, light my way. Give me the faith Once to again. say, I believe, God, Every heart. help my unbelief, Taas natin ang God. ating mga kamay. I'm down on my knees. Let us God. Free my soul and break this heart of stone. Oh, I believe, God. Help my unbelief, God. When my eyes can see, God, light my way. Give me the faith to say, I believe. I believe. Worship the King of Kings right Yes, now. I believe. Worship the 2 minutes. Believe it. I believe. Every promise you have. I believe. Yes, I believe. I believe. Worship with faith right now. Worship the 2 minutes. Yes, I believe. Open your lips. Open your mouth. Close your eyes. Hallelujah.
salita sa aming pong buhay. Panginoon, tulungan niyo kami sa aming pong mga unbelief sa buhay. May mga areas sa aming pong buhay na duda kami sa inyong mga salita. Wala kaming tiwala. And yet, napakarami mong mga patunay. Tulad ng kami pong napag-usapan, this is our prayers. Lord, help our unbelief. Alam ninyo, Diyos, ang aming mga kawalan ng pananampalataya. Kita ninyo ang bawat isa. Kilala ninyo kami bilang inyong pong mga anak. Hindi lingid sa inyo ang kawalan namin ng pananampalataya. Patawad po. Dahil alam namin na napakahalaga sa inyo na magkaroon kami ng pananampalataya, Panginoon. Help my unbelief. This time, can we have our personal prayer to God? Huwag kang maya sa iyong katabi. Just close your eyes and pray for yourself. Lahat ng mga unbelief na meron ka. Lahat ng mga nakita mo sa nakalipas na linggo. Lahat ng mga nakita mo sa ministeryong ito. Lahat na nakita mo sa iyong pamilya. Even sa iyong sarili. Ask God for help for that unbelief. Open your lips. Open your mouth now. Some prayer. Utter some prayer. Ask God to help you for this unbelief. Sabay-sabay tayong manalangin. Hallelujah. Let us rebuke, let us break in our prayer lahat ng pinanggagalingan ng unbelief na meron ka. Maaring nakaraang sitwasyon, maaring nakaraang relasyon, maaring sa pagkawala ng meron ka, maaring sa lahat ng mga discouragement na meron ka. Break it in your prayer right now. Break it in your prayer right now. Dismantle it, cancel it, rebuke it right now. Lahat ng sitwasyon ka na pinanggagalingan ng iyong unbelief, rebuke it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we rebuke every situation, every experiences, every losses, every miscarriage, every pain na pinanggagalingan ng aming unbelief. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke it, we cancel it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sirang pamilya, sirang relasyon, magulong buhay, kahinaan, kasalanan. We rebuke it. We cancel it right now in the mighty name of Jesus. Lord, nilalapit namin sa inyong paanan ang aming mga unbelief. Convert ito, Panginoon, into faith right now. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your word. Thank you for your message. Thank you for your conviction. Thank you for the fresh awareness of the Holy Spirit. Fresh revelation that we receive. Thank you for our portion na nasa sa amin na Panginoon. I-bless mo ang aking mga kapatid. I-bless mo ang mga kabataan. I-bless mo ang mga nanay. I-bless mo ang mga mag-asawahan. I-bless mo ang bawat relasyon. I-bless mo ang VIJ and Mission Ministry. I-bless mo ang aming mga kapatiran. I-bless mo ang aming mga kapitbahay. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming pong buhay. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa inyong pagsamba. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody will say, Amen, Amen. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Pwede na tayo umupo. Pwede niyong isama